Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yung mga tao na nagpipilit na ang mga makasalanan ay mayroong kakayahan na pumilit para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-exercise ng kanilang free will, ginigit na sila ay may kakayahan na mag-desisyon kung sila ay maliligtas o hindi, ay mga taong ganap na walang alam patungkol sa kaligtasan na ito ay isang himala na gawa ng Diyos. Kung naiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng kaseryosohan ng kasalanan, dapat alam din nila kung papaanong binasak ng kasalanan maging ang kakayahan ng tao na piliin ng Diyos. Ang isa sa mga seryosong epekto ng kasalanan sa lahat ng tao ay mas pipiliin niyang talikuran ng Diyos. Lalo na sa panahon natin ngayon, in this age of freedom, ang tao ay lumalaban at kanilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan na i-exercise ang kanilang free will so that he could choose whatever is best for him. Na nakakalungkot man po, pero dapat nating aminin ay sa kanilang pagnanais na gamitin ang kanilang kalayaan na pumili para sa kanilang sarili, ang isa sa mga pagpipilian doon, wala ang Diyos. He wants to be independent and even away from the rule of God. Kaya nga po, walang sino mang makasalanan ang maghahanap sa Diyos. At walang sino mang makasalanan ang magnanais na siya ay maligtas. Ang mensahe natin ngayong hapon ay ito: Jesus Christ is on a manhunt operation to save those who cannot save themselves. Yan ang sinabi sa huling talata ng Lucas 11, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. So si Jesus Christ ang siyang nananaliksik ng mga tao at nagliligtas sa kanila dahil hindi nila kaya iligtas ang kanilang sarili. So perhaps, marami sa inyong dito na dumadalo every Lord's Day, nakikinig sa pangaral ng gospel from Sunday to Sunday, pero hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin ng tanong na ito: how is it really that the sinner gets saved? Paano nga ba ang isang makasalanan ay naliligtas? Maganda ngayong hapon, ang istorya ni Zaccheo ay nagbibigay sa atin ng makatotohanang ilustrasyon ng mga kasagutan sa tanong na ito na maaaring tanong mo sa iyong sarili. Paano nga ba iniligtas ng Diyos ang isang makasalanan? O paano nga ba ang isang makasalanan ay maliligtas? Dalawang point lang po ang gusto kong i-share sa inyo from this passage. Very evident sa ating verse sa Luke 19 verse 10. First point is the God who seeks. Ang Diyos na naghahanap. Ang Diyos na nananaliksik. At pangalawa, the God who saves. Ang Diyos na nagliligtas. At tingnan natin yung first point, the God who seeks. Ang Diyos na nananaliksik. So dito sa story natin, at the onset, mapapansin natin na obvious, seemingly, na si Zaccheo ang naghahanap sa Panginoong Jesucristo. Pag pinansin niyo yung ika-3 talata, sinabi dyan sa English translation, it was Zacchaeus who was seeking to see who Jesus was. Pero hindi lang natapos sa verse 3, pagdating sa verse 4, makikita nyo na itong lalaki na ito was more than willing to see who Jesus really was. At ang ginawa niya, naging determinado siya para tiyakin na ang kanyang pagkakataon na makita kung sino nga si Jesus ay hindi lumagpas sa kanya. Ang kanyang determination is to at least have a glimpse of the face of Jesus. So sa unang pagkakataon, sa unang attempt, nag-fail si Zaccheo. Dahil si Zaccheo, sangayon sa ating passage, ay is a short man. So sa Tagalog, medyo straightforward ang translation, panda. Nagkukot pa dyan, dahil sa si Jesucristo ay dinudumog ng napakaraming mga tao, so nawalan siya ng pagkakataon o nahandangan ng kanyang pagkakataon na makita kung sino itong si Jesus. Pero maganda sa kanya, hindi siya basta-basta sumusuko. So nag-attempt pa siya.
ng pangalawang pagkakataon. This time, he disregarded what other people might say. Anong ginawa niya? Tumakbo siya. Inunahan niya yung parade ng mga tao at pumanik siya sa isang puno ng sycamore. Now, this time, si Zacchaeus naging successful siya. Pumanik siya doon sa puno ng sycamore. Nakita niya, ito pala, si Jesucristo, bantog sa panahon na ito. Now, by general observation, itong mga detalye na ito sa mga unang mga talata, parang itong si Zacchaeus ay isang mabuting tao. It seems that Zacchaeus is a determined, decisive na tao. Ano yung gusto niya, gagawin niya. Pero huwag tayo magpapanin lang because Zacchaeus is not a nice person. He is not a good person. Just like Jesus, Zacchaeus was also a popular man. So itong si Zacchaeus ay sikat. Kaya lang, kung si Jesucristo ay naging sikat dahil sa kanyang mga pagtuturo at sa kanyang mga himala, si Zacchaeus ay naging sikat ayon sa verse 6, doon sa New Living Translation, Zacchaeus became popular for being a notorious sinner. So sikat silang parehas. Kaya lang si Zacchaeus, siya ay isang sikat na lalaki sa pagiging makasalanan. At tingnan niyo sa verse 2, meron diyang binanggit na isang title. Itong title na ito, dito lang ginamit sa entire New Testament. At yung title na yun ay Chief Tax Collector. Hindi niyo na makikita sa ibang part ng New Testament ang title na yan. Sa kanya lang ginamit. Si Zacchaeus ay isang puno o pinuno ng mga maniningil ng buwis. So siguro sa panahon natin ngayon, pwede natin sabihin na si Zacchaeus ang kingpin of taxation in the city of Jericho. Maliit na tao, pero siya ay kinatatakutan sa buong syudad ng Jericho at siya ang may control sa paniningil ng buwis. So maaaring itong si Zacchaeus na taga Jericho, ang unang kumukolekta ng mga buwis ng mga tao bago ito ibigay sa gobyerno. So just imagine, ang Jericho during that time was the most important center of commerce. At ito yung isa sa mga daan na hindi pwedeng lagpasan kung ikaw ay manggagaling sa Jericho o sa Jerusalem. Kung manggagaling ka sa Jerusalem at lalabas ka, isa sa mga dadaanan mong syudad ay ang Jericho. So just imagine, kung lahat ng mga businessmen from Jerusalem dadaan dito, may taxation. So ang unang magkakamal ng maraming salapi ay walang iba kung si Zacchaeus. So kung siya ang pinuno ng mga maniningil ng buwis, ibig sabihin sa ilalim niya, parang networking. Sa ibabaw siya number 1, tapos sa ilalim niya meron siya mga taga-singil ng buwis. So bago yan pumasok sa account ng government, lahat ng downline na yan sa kanya muna dadaan. So sa pamamagitan nito, itong si Zacchaeus, bagaman siya ay pandak sa ayon sa ating passage, is filthy rich. Talagang sobrang yaman ng lalaki na ito. So clearly, itong si Zacchaeus ay naging sikat o naging kilala for being well hated by the people of Jericho. Isang masamang tao, isa siyang kilalang pusakan. Hindi siya mabuting tao sa unang tingin. So all along, pinasa mo yung kwento patungkol si Zacchaeus, parang si Zacchaeus ang gumagawa ng lahat ng effort from verse 1 and following na makilala kung sino si Jesus. Yun yung unang impression sa atin. Siya ang nagpupursige na makita. Sino nga ba itong Jesus na ito? Siya nagpupursige na makilala kung sino ang Jesus na ito. Pero huwag tayo magpapalinlan kasi sa talatang 5, hindi ito ang sinasabi sa atin. Talatang 5, it was not Zacchaeus who was actually seeking Jesus. Zacchaeus was actually being sought by Jesus. So hindi si Jesus ang hinahanap ni Zacchaeus, si Zacchaeus ang hinahanap ni Jesus. Yan ang tanong, bakit ko nasabi yan? Pansinin niyo yung verse 1. Sabi sa verse 1, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. So malinaw, si Lucas na sumulat,
Ninote niya that Jesus had no intention of staying long in Jericho. He was actually passing through. Dumadaan lang siya sa Jericho at hindi siya magtatagal sa lugar na ito. In fact, pag pinag-aralan niyo itong buong aklat ng Lucas, itong encounter na ito ni Jesus kay Zacchaeus was the last before the Lord Jesus Christ entered Jerusalem in verses 28 to 40. So wala na siyang ibang encounter with any other sinner maliban kay Zacchaeus bago siya pumasok sa Jerusalem. Alam naman natin na pag binasa niyo ang Lucas, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem was the turning point of His ministry. Alam natin that was the start of His suffering papunta doon sa cross. Now, ang tanong dito, very intriguing para sa isang seryosong nag-aaral ng salita ng Diyos, kung dumadaan lamang si Jesus sa Jericho, why in the entire city, Jesus picked Zacchaeus? Yung sa verse 5 sinabi, pagdating ni Jesus doon sa papat ng puno ng Sycamore, kung saan doon yung maliit na mamang si Zacchaeus, nung sabi sa talatang 5, sabi niya, dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Siguro, pinag-aralan ng iba, actually sa ibang commentary, kung nakita nyo, ang isa sa mga namamayani o nangingibabaw na interpretation ay ito. So just imagine, a corrupt government official maliligtas. Just imagine yung magiging impact ng kanyang conversion. Yung conversion ng isang corrupt government official, isang corrupt and well-hated tax collector, will be a great demonstration of the power of God to save. Magandang point nga yan. Just imagine yung kanyang impact sa buong city of Jericho. Niligtas siya ng Panginoong Jesucristo. But I don't think that's the point of Luke. Hindi yan ang point ni Luke kung bakit iniligtas ng Panginoon ang isang makasalanan sa Zacchaeus. Ako naniniwala na ang isa sa mga malinaw na dahilan kung bakit isinama ni Lucas ang kwento ni Zacchaeus ay dahil gusto niyang patunayan na pagdating sa pagliligtas ng makasalanan, maliban na ang Diyos ang unang pumilos, walang makasalanang maliligtas. I think that's the main point of Luke. So in the area, or in the issue of conversion of sinners, it is definitely God who makes the first move. And unless God makes the first move, no sinner can be saved. So ito yung isa sa mga sagot sa ating tanong na how does a sinner get saved? The answer is, the first answer is God seeks the sinner. Hinahanap ng Diyos, sinasaliksik ng Diyos ang mga makasalanan. So Jesus was passing through the city of Jericho because God has an elect who needed to get saved in the city of Jericho. That's the only possible explanation. Why in the entire city only Zacchaeus? Because Zacchaeus needed to be saved. Merong isang lalaki, pangalan niya ay Francis Thompson. Ewan ko kung nabasa niya na yung kanyang tula. Ang title ng kanyang tula is The Hound of Heaven. Doon sa tula na yun, kinuwento niya kung paano pinilit niya, hindi hanapin ng Diyos, pinilit niya na tumakas mula sa Diyos dahil ayaw niya na talikuran ang pleasures ng kanyang immoral life. Dahil alam niya na pag siya ay naging Christian, tatalikuran niya yung lahat ng ini-enjoy niya sa mundong ito. So dahil ayaw niya maging Christian, ginawa niya ang lahat ng pwedeng gawin para takasan ng Diyos. Pero doon sa kanyang tula, bago ito magtapos, sinabi niya na bagamat pinipilit niyang takasan ng Diyos, in the end, God who kept on pursuing him was able to get hold of him. Ano gusto mong sabihin? Malinaw sa ating storya at malinaw sa buong Biblia na no sinner will ever seek God. Sa Romans chapter 3 verse 11, malinaw sinabi doon, no man will seek God. Kaya meron sa atin dito na naniniwala na hinahanap niya ang Diyos, nililinang mo lang ang sarili mo.
Dahil ang isang makasalanan, ang mas gugustuhin niya, takasan ang Diyos na ito. Sin cannot extinguish the belief of man in the existence of God, but it can powerfully twist the mind of sinners that they would, according to the Apostle Paul, in sa Romans chapter 1 verse 18, suppress the truth about God. So kahit na ang mundo, kahit na ang mga tao, alam nilang mayroong Diyos, alam nilang mayroong lumikha, dahil sa kasalanan, isusuppress din ang katotohanan patungkol sa Diyos at tatalikuran nila ang paghahari ng Diyos na ito. This is what a sinner really is. They convince themselves, pinipilit nilang paniwalain ang kanilang sarili that they do not need God in their lives and they exert all efforts to run away from Him. So ikaw ay hindi Christian at kung ikaw ay nandito, ang tanong ko sa inyo, bakit ka nandito every Lord's Day? Bakit ka nandito kung gusto mong makinig ng pangaral ng salita ng Diyos? Huwag kang maniwala sa iyong pagsisinungaling sa iyong sarili na ang relihiyon ay maaaring maging paraan para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Ang pagsisinungaling pwede in the form of religion or even in the form of good works or even in enjoying listening to the preaching of God's Word. So sa unang tingin, parang okay. Sa unang tingin, parang Christian na. Sa unang tingin, parang okay na siya sa Panginoon. Pero sa katotohanan, ito ay mga paraan ng panloloko ng Diablo para ang mga tao na naniniwalang sila'y malapit sa Diyos, ang katotohanan, sila'y papalayo sa Diyos matungo sa kanilang kapahamakan. Ulitin ko ang sinasabi ng Biblia, no sinner seeks God. Walang makasalanang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa mga makasalanan. Madalas ginagamit natin yung term, pag dinidescribe natin na tayo nakilala ko ang Panginoon. Yung panahon na nakilala ko ang Panginoon. It's a very self-centered testimony. Hindi tayo ang nakilala sa Panginoon. Tayo ang kinilala ng Panginoon. Dahil tayo ang hinanap niya. Dahil tayo hindi natin kikilalanin ng Diyos. Tatakwil nga natin ng Diyos, tatalikuran nga natin ng Diyos. Even those people who call themselves atheists, kahit sila may religion. Ang religion nila, denying the existence of God, ay ibig lang sabihin, gusto nila, ang Diyos nila, yung kanilang sarili. Ito yung mga tao na ayaw magpasakop sa paghahari ng Diyos. Dahil ang gusto nila, masusunod ang kanilang sariling kagustuhan. So even atheism is a form of religion. But this kind of religion will not bring them to God. Lalayo sila sa Diyos, patungo sa kapahamakan. So kung ikaw ay hindi Kristiyano, stop pretending that you are seeking God. Huwag kang magkunwari. Tumigil ka na sa pagkumbinsi mo sa iyong sarili na hinahanap mo ang Diyos. Baka mamaya, ang pagtingin mo ng paghanap mo sa Diyos ay parang mo ng paglayo sa Kanya. Ulitin ko, in our age and time, hindi mahalaga na mayroong mga church of Satan kung saan pinipilit ng mga tao sambahin si Satan. Hindi yan ang mabisang paraan ng Diablo ng pag-prevent ng mga makasalanan na maligtas. Anong ginagawa ni Satan ngayon? Dinadala mga tao sa loob ng church. Pinapaniwala na sila'y Christian dahil sila'y umaattend sa church. Pinapaniwala na sila'y naghahanap sa Diyos dahil sila'y nagbabasa ng Bible. Sila'y nakikinig sa preaching. Sila'y nagpe-pray. Nakukumbinsin sila na okay na sila. Pero ang totoo, wala silang kaugnayan sa Diyos. They are inside the church, pero ang kanilang kaluluwa papunta sa impyerno. So kung ikaw ay Kristiyano, ang iyong bang interes sa Diyos ay paggawa ng Espiritu sa puso mo. Kinoconvict ka ba ng Holy Spirit sa iyong kasalanan? Kung ikaw ay kinoconvict ng Holy Spirit, dinadala ka niya sa pakikinig ng salita ng Diyos, huwag mong baliwalayin yan. Maaaring itong ginagamit ng Panginoon para iligtas ka niya. Seryosohin mo ang pangungusap sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag ka nang magsawa ng kibo. Huwag mo sabihin, okay ako. Kung mamaya, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. So that's our first point. It is the truth that it is God who seeks. Pero hindi lang yung natapos dyan, katulad ng sinabi sa verse 10 of chapter 19, it is God who saves. Doon sa verse 5, kasi ninyo, Jesus
gave special notice to Zacchaeus, pero hindi lang siya pinansin out of the many people in the crowd, but he also called him by his personal name. Kasi niyo ba yun? Isang detalye madalas na nalalagpasan natin, pero tinawag ng Panginoong Jesucristo ang lalaki ito sa kanyang pangalan, Zacchaeus. Sabi niya sa verse 5, dali ka na, bumaba ka. So, hindi niya lang pinansin ang maliit na mama sa ibabaw ng puno ng sikomoro, tinawag niya pa ito sa kanyang personal na pangalan. Ito, pinapatunayan lang sa atin that Jesus already knew this short man even before meeting him. Kilala niya na kung sino si Zacchaeus bago pa sila nakita. Now, ibang mga kritiko ng Biblia, hindi naniniwala sa interpretation na ito, sinasabi lang nila, si Zacchaeus, ganun talaga katindi yung kanyang pagiging masama. Ganun katindi yung kanyang pagiging notorious ng kanyang reputation precedes him. Ibig sabihin, sikat talaga siya sa pagiging masama. Kaya siguro ni Jesus ang kanyang pangalan. Na itong interpretation na to would have been convincing if this is the first time na ipinakita sa atin that Jesus declares to know a man even before meeting him face to face. No, kung natatandaan niyo si Nathaniel. Si Nathaniel sa John chapter 1 verses 43 to 51, sabi niya sa verse 48, before Philip called you when you were under the fig tree, what a coincidence. Si Zacchaeus was on top of a sycamore tree. Ito naman si Nathaniel was under a fig tree. Sabi ni Jesus kay Philip, okay, Nathaniel, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nakita na kita. So I believe that this is the same knowledge. Ito yung katulad din ng pagkaalam na ibinigay kay Jesucristo patungkol kay Zacchaeus. Nakita na kita. Nakikilala na kita even before we met. At this point, it is very obvious that Jesus determined to pass through Jericho in order to save Zacchaeus. Sinadya ng Panginoong Jesucristo na dumaan sa syudad na ito para iligtas ang lalaking si Zacchaeus. This is the special notice. Ito yung special na pagpansin. Special na pagpansin na binibigay ng Diyos sa mga makasalanan na kanyang gustong iligtas. Malinaw sa Biblia. Sabi sa John chapter 10, verse 14 and verse 47, verse 27, Jesus said that He knows His own sheep. So yung special knowledge na ito, huwag nating pagtakhan. Kung kilala ng Panginoon si Zacchaeus, ibig lang sabihin, isa siya sa kanyang mga pinili. Kanina naman yan sa Bible. Even Paul, in-affirm niya yung katotohanan na ito sa 2 Timothy chapter 2, verse 19. Nung sinabi niya itong katotohanan na ito kay Timothy, the Lord knows those who are His. So kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Hindi mo ipagkakaila kung sino ang Kristiyano at kung sino ang hindi Kristiyano. And I believe na kahit sa kaligtasan ng isang makasalanan, the same truth can be applied. Hindi ito biglaan. Hindi ito nagustuhan lamang ng Diyos. Even before the creation of the world, kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At yung mga pinili ng Diyos, mula pa nung bago likhain ng mundo, sasaliksikin niya at tiyak, ililigtas niya. So this story is a very good example of the doctrine of election. Bagamat hindi yan appealing sa panahon natin ngayon, ito'y katotohanan na malinaw na itinuturo ng Biblia maging ng kwento na ito. Sa pang-observation, itong story na ito ni Zacchaeus as recorded here does not contain everything that transpired during that day. Ano ibig sabihin? Pansinin niyo yung verse 7. Nang kanina makita ito ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. So take note, verse 7. Sino nagsasabi? Ito, yung mga taong nakakakilala kay Zacchaeus. Bakit pupunta si Jesus sa bahay ng isang makasalanan? So that's verse 7. Pagdating nyo sa verse 8, ganito ang sinabi. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko na sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit.
papansin ninyo, mayroong gap between verse 7 and verse 8. Iba ang Zacchaeus sa verse 7 at iba ang Zacchaeus sa verse 8. Pansin niyo ba yan? Verse 7, dinescribe si Zacchaeus as a great sinner, isang notorious na makasalanan. Pagdating sa verse 8 and following, dinidescribe ang isang makasalanan na nakaranas ng kaligtasan. In verse 7, makikita natin si Zacchaeus na isang corrupt na government official na offender ng mga tao. Pero pagdating sa verse 8, we have a Zacchaeus who just experienced the transforming power of God's grace. Two different Zacchaeus between verse 7 and verse 8. And the question is, what happened between verse 7 and verse 8 na hindi sinulat ni Lucas? Of course, ang obvious answer to that, hindi nilagay dito ni Lucas kung paano ipinangaral at in-apply ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan ng kaharian ng Diyos kay Zacchaeus at sa kanyang buong pamilya. But I don't think it will really matter kung ilalagay man ni Lucas yung detalye na yon. Kaya niya hindi ito inilagay dahil ang gustong bigyan ng diin ni Lucas sa kwento na ito ay kung papaanong ang isang taong makasalanan ay inililigtas ng Diyos. Kung paano ang isang taong makasalanan na ginawa ng Diyos, kaya niyang baguhin. I think that's the main point kung bakit mayroong gap between verse 7 and verse 8. There's no doubt that Jesus applied the message of the gospel and the kingdom of God to Zacchaeus and his family. Pinaka-importante dito, anong nangyari pagkatapos ang isang makasalanang hinanap ng Diyos ay iniligtas niya. Yun ang punto ni Lucas kung bakit niya hindi sinama ang pangangaral ni Jesucristo. So here we have the second answer to our question. How is it really that a sinner gets saved? God saves those whom He seeks. So pag ang Diyos ay naghanap, nagsaliksik ng mga makasalanan, tiyak, ililigtas niya ang mga ito. Yan ang dalawang katotohanan mula sa passage na ito. Itong kwento na ito kay Zacchaeus is unique only to Luke. Ibig sabihin, hindi nyo siya makikita kay Matthew, hindi siya makikita kay Mark, hindi siya makikita kay John. Ito ay unique kay Luke. Si Luke lang ang gumamit ng kwento na ito. And I think, merong dahilan si Lucas kung bakit niya ginamit ang storya ni Zacchaeus. At ang isa sa mga pinakamalinaw na dahilan niyan, gusto niya na i-connect ang story ni Zacchaeus doon sa story ng encounter ni Jesus doon sa rich ruler. Na matatagpuan natin sa chapter 18, yung sa previous chapter, verses 18 to 30. Pamilya na kayo sa kwento niyan. Diba na merong mayamang pinuno na lumapit sa Panginoong Jesucristo, very intriguing ang kanyang paraan ng approach kay Jesus. Sabi niya, ano pa ba ang kailangan kong gawin para ako maligtas? Ganon siya kabol sa kanyang pagtatanong sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Kung isa-summarize natin, ganito yung sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya sa verse 22, 24 to 25 ng chapter 18. Jesus told him to get rid of his love for his wealth. Yung kanyang idol. Get rid of your idol in order for you to love God without hindrance. Ako lang mo iniintindi yung sagot ni Jesus Christ doon. Kaya sinabi, mas mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit kumpara sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayon. Sinasabi lang ni Jesus doon, itong lalaki na ito, hindi siya naging Christian dahil mas pinili niya na ibigin ang kanyang idol. Mas pinili ng kanyang Diyos-Diyosa, ang kanyang kayamanan, kaysa ibigin ang totoong Diyos. Now, what is the point of Luke? Kung bakit gusto niyang i-connect? I think ang point niya ay nasa chapter 18, verse 27. Ano sabi sa verse 27 ng chapter 18? Subalit sinabi ni Jesus, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. I think that's the point of Luke. Kung bakit sinama niya yung kwento ni Zacchaeus at ikinukunik niya ito doon sa kwento ng rich ruler. What is impossible with men
is possible with God. It is impossible not only for a very rich person to be saved, lalo na katulad ni Zaccheo na yumaman sa pamamagitan ng maling pamamaraan. But it is impossible even for any sinner to be saved. Totoong imposible para sa isang mayaman. Lalo na yung mga yumaman dahil sa pagkarampo. Yung yumaman dahil sa pagnanakaw para maligtas. Pero yung katotohanan na imposible para sa isang mayaman na masama ang maligtas, ay totoo para sa lahat ng taong makasalanan. Imposible. Para sa ating lahat na tayo ay maligtas. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Pero there's a good news. Pero mabuting balita, it is God who saves. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, para sa tao, imposible. Pero para sa Diyos, posible. Ito natin pwedeng gamitin yung passage na yan. Huwag mong gagamitin sa prayer. What is impossible with men is possible with God. So, hihingin ko sa Diyos to, ibibigay sa amin. So, that's wrong usage of that particular verse. Yung sinasabi ng what is impossible with men is possible with God. Ang issue dyan, salvation of sinners. Kung imposible para sa tao maligtas, hindi imposible para sa Diyos. It is true that no sinner can be saved unless God saves him. Walang makasalanan ng maliligtas kung hindi siya ililigtas ng Diyos. Alam niyo kung mali ang pagkakaiba sa pagitan ni Zaccheo at saka ng rich ruler? Hindi ang morality nila, hindi ang pagiging mabuti nila. Of course, talo si Zaccheo pagdating sa usapin ng pagiging mabuti. Kaya sinabi ng rich ruler kay Jesus, nagawa ko na lahat yung sinasabi mo. So, ibig sabihin, when it comes to obedience to the written law, sinusunod ng rich ruler. Pero si Zaccheo, walang laban. Kasi alam natin si Zaccheo, notorious sa pagiging makasalanan. Pero hindi yun ang difference nila. The big difference between Zacchaeus and this rich ruler was what God has done in relation to them. Hindi yung kung ano yung ginagawa nila para sa Diyos, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. That's the big difference between the two of them. Yung mayaman, na pinuno, hinanap niya si Jesus. Pero sino hinanap ni Jesus? Dito sa account na ito ni Luke, from chapter 18 to chapter 19. Si Zaccheo. Alam natin yung rich ruler, hindi siya naging Christian. Pero alam natin, in the end, si Zaccheo naging Christian. So perhaps, Zacchaeus, yung kanyang intention na makilala kung sino si Jesus, huwag nating pagkamalian na kaya gustong makilala ni Zacchaeus si Jesus dahil si Zacchaeus is a disciple ni Jesus. No, far from it. Isa siguro sa posibilidad kung bakit interesado si Zaccheo na makita si Jesus is because of what happened in chapter 18 verse 35 to 43. Ano nangyari doon? Yung bulag na nanlinimos, pinagaling niya sa Kristo. Kung susundan nyo, from verse 35 hanggang verse 43 ng chapter 18, pagkatapos na paghimalaan o gumawa ng himala ni Jesus dito sa lalaking bulag na ito, siya ay sumunod kay Jesus hanggang sa pagpasok ng Jericho. So kung nalagay niyo yung isip mo sa sitwasyon na yun, hindi malayo sa katotohanan na dumugin ng tao itong si Jesus. At yung pagpapagaling niya ng lalaking bulag na ito ay kumalat sa buong syudad. Mabilis na kumalat. At ito ang marahil isa sa mga dahilan kung bakit itong maliit na mama na ito ng pangalan ay Zaccheo ay naging interesado. Pero in the end, ang importante at ang binibigyan ng diin dito kung ano ang ginawa ng Diyos sa makasalanan si Zaccheo. Iniligtas niya ang makasalanan nito. Kaya nga, ito yung mapapatunay sa atin mga kapatid, lalo na sa mga Christian na kinakausap ko ngayon, kung bakit ang ating kaligtasan ay kahanga-hanga. It is both mysterious, hindi natin maintindihan kung paano maliligtas ang katulad natin, but it is also wonderful. It is mysterious, but it is wonderful. Bakit? Dahil imposible para sa isang makasalanan ng maligtas, pero nagliligtas ang Diyos.
Hindi ko alam kung anong testimony nyo, background ninyo. Pero kahit sino man sa atin dito, sa ng bagay ang totoo. Wala sa ating karapatan, wala sa atin na may karapatang maligtas. Pero niligtas tayo ng Panginoon. Hindi ko pa natatanong sa sarili niya. Bakit sa lahat ng tao, niligtas ako ng Panginoon? Pero hindi yan dahil sa karapat-dapat yung niligtas. Kaligtas ka dahil ginusto ng Diyos na iligtas ka. Pinili ka niya, even before the creation of the world. Eh, it's sad to know kung bakit maraming mga mananampalataya nawawala yung kanilang joy ng mystery and wonder of salvation. At nagiging malabnaw ang kanilang dedication sa Panginoon. Nagiging malabnaw ang kanilang commitment sa Panginoon. Kung susukatin natin ang dedication at commitment ng maraming mga mananampalataya, marami siguro makapagsak. Simula ka na sa private devotion mo. Regular ka ba na nag-aaral ng salita ng Diyos? Kumaisipan mo lang kung kailan mo gusto, kung kailan ka nabobor. Dahil yung favorite mong telenovela ay tapos na. No? Wala ka nang gusto mapanood pang kasunod ng paborito mo, magbabasa ka na lang ng Bible. Ikaw ba regular na nananalangin? Ikaw ba yung share ng gospel sa iba? Pagdating sa iyong commitment sa Lord's Day, ikaw ba yung ma-attend ng Lord's Day ng buong maghapon? O mas kinipili mo ang mag-aral, o hindi kaya ay magtrabaho para kumita ka ng pera during the day of the Lord. Pero Lord's Day, maraming pwedeng test para malaman natin kung meron tayong malalim na appreciation sa amazing grace na binigay sa atin ng Panginoon sa ating kaligtasan. In the end, gusto kong pag-isipan din natin ang katotohanan na ito. Yung storya na ito ni Lazaro, hindi lang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng makasalanan. Hindi lang yun ang point ng story ni Zacchaeus. The story of Zacchaeus is also a display of the effect of the power of God's grace. Ito, ang Diyos powerful to save. Pero ang Diyos na nagliligtas is also giving us grace para makita ang pagbabago ng ating buhay. Yung nangyari sa verse 8, ito yung sinasabi nating resulta after ng gap ng pag-preach ni Jesus ng gospel sa kanila. Yung response na ito, yung action na ito ni Zacchaeus, na ibabalik niya ang lahat ng kanyang mga ninakaw sa mga tao through extortion, o sa pamamagitan ng panloloko at panlilinlang, more than what is required by the law. So ang point lang dito ni Zacchaeus, ang ginawa sa kanya ng Diyos ng pagliligtas ay sapat na nagbago ng kanyang puso. At ang isa sa mga ebidensya ng pagbabago ng Diyos ng puso niya dahil sa kanyang biyaya ay yung kagustuhan niya na magpatotoo ng kanyang totoong pagsisisi. Yung kanyang repentance is a product of a changed heart. Tamagan dito sa kwento na ito mga kapatid. Ito yung isa sa mga magandang illustration ng ibig sabihin ng totoong repentance. Repentance sa marami, dahil nahuli kang mali, o dahil nahuli ka sa kasalanan mo, you feel sorry. Para sa kanila, that's repentance. Pero hindi yan ang repentance ng Bible. Ang repentance ng Bible, pag ipinakilala sa iyo ng Diyos ang kasalanan mo, handang mong talikuran ito. Yan ang ginawa ni Zacchaeus. Alam niya na siya yumaman dahil sa kanyang extortion. Alam niya dahil siya nagloloko ng mga tao at maging ang gobyerno ay niloloko niya, binubulsa niya ang maraming pera mula sa kanyang paniningin ng buwis. Imagine, no? Kingpin ng taxation. Lahat na naging kingpin sa kasaysayan, mayaman talaga. Ganyan si Zacchaeus. Pero kung paano niya nakita yung laki ng kanyang kasalanan, nung siya niligtas ng Panginoon, napakalaki din ang kanyang puso para sa pagpapakita at pagpapatunay ng kanyang pagsisisi. Ibabalik ko, o ibibigay ko lahat ng aking kayamanan sa ngayon sa verse 8 sa mahihirap. At kung meron akong niloko, ibabalik ko ng 4 na ulit. Lagpas-lagpas pa yun sa sinasabi ng kautusan when it comes to returning, kung ano man yung kinuha mo, ninakaw mo sa ibang tao. Pero ang gusto lang sabihin sa atin dito, pag ang isang tao ay binago ng biyaya ng Diyos, walang limitasyon ang kanyang pagpapatunay ng kanyang pagsisisi.
At itong pagpapatunay ng kanyang pagsisisi, hindi one time. Na dapat sa atin bilang mga mananampalataya, hindi isang bagsakan ang pagpapakita natin ng ating repentance. Ngayong taon na to will be the 500th year of Reformation. At ang isa sa mga tinuro sa atin ni Martin Luther is that the life of a Christian is a continuous repentance. Hindi ka lang magsisisi nung niligtas ka ng Panginoon, nagsisi ka sa kasalanan, mananampalataya ka kay Jesus, pagkatapos ay hindi ka na magsisisi. Hindi. So kung gaano kalaki yung pagkakaintindi mo sa iyong pagiging hell-bound sinner, pero despite of that, naawa sa iyo ang Panginoon, binigyan ka ng biyaya, iniligtas ka, dapat wala rin limitasyon sa iyong pagpapatunay ng iyong pagsisisi. Dapat patuloy ang iyong pagsisisi. Ibig lang sabihin, ng isang totoong Christian, seryoso ka sa pag-consider mo ng iyong pagiging makasalanan. Yan ang isa sa mga bagay na ina-address ng devotion. So pag nagde-devotion ka, isa sa mga tatanong mo dapat mula sa iyong text, meron pang kasalanan. May tinuturo sa akin ang salita ng Diyos na dapat kong pagsisihan. Kung meron, dapat you should be more than willing to repent. Sa mga Kristiyano na nakikinig ngayon sa pangalan ng salita ng Diyos, gusto kong sabihin sa inyo ito. Suriin ninyo ang inyong sarili. Ang inyong buhay ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos ng pagbabago sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Totoo ba na makapagpapatotoo ang ibang mga tao na ikaw ay binago ng Diyos? Ang ibang buhay ay buhay ng pagsisisi. At ang ibang pagsisisi ay nagbubunga ng kabanalan. Ang ibang buhay, pag pinagmasdan ng ibang tao, nakakahikayat na suriin din nila ang kanilang buhay. Ito kapag tinignan ka ng mga tao, pupula ang mata. Sana, kung Christian ka, tinitingnan ka ng mga tao, dapat nakikita nila yung kanilang sarili at susuriin din nila ang kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Sa mga hindi pa Christian na nandito ngayon, gusto ko sa inyong sabihin, stop believing that God would somehow consider you by your efforts of being godly. Ulitin ko, pwedeng maging godly ang iyong appearance dahil nagbabasa ka ng Bible. Pwedeng godly ang iyong appearance dahil nakikinig ka ng preaching. Pwedeng godly ang iyong appearance dahil kamantanang pe-pray ka. Pero maaaring yung ginagawa mong appearance ng godliness ay walang kapangyarihan ng pagliligtas. Nakatulad din sila ng sinabi ni Apostol Pablo. So, pigilan mo na ang iyong panluloko sa iyong sarili. Stop deluding yourself that you are okay with God, even when avoiding repentance and faith in Jesus Christ. Kung talagang ikaw ay nagsisisi, kung talagang naintindihan mo yung pagiging makasalanan, dapat lumapit ka kay Jesucristo ngayon at magsisi ka at manampalataya ka na siya lang ang tagapagligtas at wala nang iba. And then, mabuhay ka ng isang alagad ni Jesucristo, magbubuhay ng may kabanalan para sa kalwalatian ng Diyos. Manalangin mo tayo.